tanan mawala. But these three remains. Faith, hope, amores. Faith, hope, and love. Okay, manigay manipula. Let's pray. We invite you, God, in this place. Let your word comfort us tonight in this place, O God, Lord, in Jesus' name. Amen. Inayin katapat, memento amoris. Memento Amoris. Memento amoris means remember love. Okay? Inayin katapat, remember. Remember. Ang love is isa sa most powerful na force on earth. Okay? Love and lust. Two most powerful force on earth. Force. Okay? So, memento amoris, it's because natakaroon sa crisis of spiritual amnesia. Ang word sa Ginoo na gaingon, we must remember love. Imagine sa kalain-laing lugar, ang uban moabot pa din, kahapon diri ko. From 1 o'clock to 5 o'clock na ako diri, lain-laing lugar, mga bot. Okay? Mura po kong tagtungod diri, nag-entertain. Makana ka ba nga, it was love that brings them. Amen. Gabiin ako'y pastor natulog sa among balay. From Cagayan. Nag-travel sila. Kabalo mo what drives them? Nganong maabot sila diri? Amores. Amen. It was love that brings them here. Kung mangita matag best place diri sa kalibutan asa makaplagan ang love, I'm sure wala gyud sa mall. Na gyud sa church. Kaya ang love, most of the time, ma-mention gina sa church. Kung na may manufacture sa love, I'm sure na-gyud sa church. Amen. Okay? Siya ang, kumbaga, nag-reproduce. Ang love mag-origin diha. Ephesians 5:22, just as Christ loved the church. So the source of love, dapat na-gyud sa church. Di mo na makita sa bisag asang lugar. Ang love mo siya payong sa panahon sa itong mga problema. Akong i-picture mangigala ang church. Mura siya payong. Panahon sa itong mga problema. Siya ang mo diba? Tanan-tanan. Sa church tumudagan. Tagak-tagakan tagulan. Ang love mo ra po siya ka ng sanang sa buta, cane. Walay stick. No? Sungkod. Kung walay stick mangigala ang buta, digit ka uli siyang balay. Kay mo na ang iyang guide. Inana po na ang church. Siya ang atong guide. Atong nga life sa una, wag mag-guide. Bisyo, sugal, walay direction. Ang love mangigala, ako siyang i-picture mangigala, mura po siya kandila. Sa panahon sa brownout, makahinumdum ta murli kandila dito sa cabinet. Habwaon ginatutanan. Kay kabalutan na only solution sa brownout, kandila ragyod. So makita na mong mangigala, murag payong, murag cane, murag po kandila. Ang atong life na bakuman yun sa church. Amen? Okay? Tanaw ang power sa church. Karon nata diri. I believe karong Friday, pildihon ang lubong sa mayor. Yes. Sa pastoruli pa lang. Kaya mo sila kinsa mo ng gilubong. It was love that gathers us. Yeah. Inana ka powerful ang church. Mura siya payong. Mura siya stick nga guide sa buta. Mura po siya kandila. Inana ang church. Dirita na bako. Muna ingon ko, there are three major decisions in life. Number one is your vocation.
Inyong mga profession karon, mo man ang kurso nga inyong gipili. Number 2 is your church. Number 3 is your spouse. Kinsa imong minyoan. Masipyat ka isa ng 3 major decisions in life, your life will never be the same. Una, kung nakapili na kang insaktong asawa, nakapili na kang insaktong kurso, siguraduha yun ang imong church mapilian kung insakto ba. Amen. Because the church will determine the destiny of your family. Ang church morning nag-change sa atong life. Diri sa church ang atong life na rearrange. Dili lang ko nakabalo magpulo. Diba? Magstoryahan na itani, dili lang nakabalo amping sa atong kaugalingon kay kung magkita ako sa kong mga silingan, barkada, igagaw, yung mga dagway, apikigad, lahi, jukay ka. Imagine, bisag wa tay kwarta, pero atong dagway, murag milyonaryo. Amen. So makita ni mo nga, the place of love na agad sa church. Amen. Thank you, Lord. Tingnan na agad ka-powerful ang church sa itong life. Ayaw i-miss ninyong second major decisions in life. Kapag mong say problem din, eh. Kanang wala na'y ulan ba? Usahay ang payong. Maglakaw-lakaw ka sa kalsada nga way ulan. Hasul. No? Kung human ka nakakuha og benefit sa payong, nga tungod sa payong gipasilungan ka, pero karon nga murag wa nay ulan, ikaw dala na. Pakidalas payong ako may padala na mo. No? Ikaw nagdala na, pero kung mag-ulan, mag-ilog sa payong. Amen. Pakita niyo pag ang usa ka butang wala na ka nag-benefit, burden na siya. Mura po ka ng cane. Human, operahan imong mata, kakita na kasdalan, katong steak, basig, ano na to, taura lang hangyan pa, no? Wala na siya value. Mura po pabukat na siya sa imo. Mura po kandila. Kung mubalik na ang kuryente, ilabay-labay na lang. Akong i-picture ba, unsa na lang kung wala ang church? Sometimes, pag ang church wala ta nagkuha na benefit, ato nang ginadisregard. Muna ingon ang Deuteronomy chapter 8, ingon ang Ginoo, remember, kung maabot na ka sa promised land, kung mabusog na ka, managhan imong mga kahayupan, manigingon sa Ginoo sa verse 2, remember. Remember. Kabalo ka mo ingon sa remember? Because sometimes, wala na ito nakalimtan ang Ginoo. Nakalimtan na ito ang pag-love sa Ginoo. What we forget is the love of God. Ang love ba yan nakuha na ito sa church na ba yun? Matod pa sa Ginoo, remember for 40 years dito sa wilderness, ako'y nag-guide sa inyo. Wala pa katrabaho. Dili grabing inampo nato karon nga nangatay trabaho. Mura-mura wag payong ba? Burden naman ni kay nga naman maabot ang time, makuha na nato ang tanan, mahimong maayo natong kinabuhi. Usahay makalimtan na gid nato ang love sa Ginoo. Moningon ang Psalms 103 verse 2, forget not all the benefit ng si David. Mao na mangigala. Memento amoris. Inay mong katapat, memento amoris. Memento amoris. Remember love. Hallelujah. Una atong lantawon diri is the crisis of spiritual amnesia. Naata karon sa crisis nga nakalimtan na gid nato ang usa ka higayon nga ang church mo'y nagpayong sa ato. Ang church mo'y nag-guide sa ato pura-pura cane. Ang church murag kandila nga panahon nga ngit-ngit atong kinabuhi. Siya ang atong suga. And the problem sometimes, murag ang church gina-disregard na nato. Nahimo na siyang burden. Kapuyo na tagsimba. Kapuyo na ta sa pag-express sa to ang love sa Ginoo. Mo din ang higala nga di ginato kalimtan. Kay kung di tungod sa church,
kadaghan ako gi-request sa Davao, amot ako may specialty aning Pastor Kiko. Oh, wala kanang walay mga Christian nga walay klarong pastor. Ako'y mulubog. Asa man? Ay, yun na yung pastor. Wala. Ako'y lubog. Daghan ako giwalihan niya ang migala nga walay klarong church, wako'y klarong pastor. Grabe, no? Wala namang igala, dili ta nagakuha benefit sa church because this is the manufacture. Mo ni ang igala ang source of love. O na hindi gid nato kalimtan ni. Kinahanglan din nato ni walaon. Ikaduha is memento mori. Kabalo ko familiar mo na. Memento mori means remember we will die. That is why we must remember love because that's the currency of life. Sacrifice is the currency of heaven. Pero ang love is the currency of life. Diyan nag-operate ang life. Kung wala ang love sa to ang life, mangigala, dili ang life smooth. No? Tanawan yung relationship nga wala na ang love, ay sige kaaway. Ang company nga wala yung nagpinasaylo, ay magsigig away. Ang pamilya nga wala na ang love, magsigig sila gitay. That is why we need to remember love because one day, memento mori, we will die. Gusto to ni, namatay siya, pero nanginabuhi siya. Memento amores. Amen. Na-impact kita. Ang iyang impact of love. Grabe ang impact of love niya sa tuwang life. Grabe yun. Powerful force on earth. Grabe ang impact sa love. Makadungkok mga testimony, mga storya, mga igala. Grabe. Willing to sacrifice. Sobra pag-usahay siya sa ato ang ginikanan ng original. Sobra pa. That's the power of love. So that is why we need to be reminded. Muna ang Ginoo mismo nag-ingon, remember. Di ginato kalimtan. Remember because one day makalimot po ta that we will die. Si Karl Marx, 1886, siya ang father of communism. Grabe ang niyang impact sa kalibutan. Pinakailano nga tao. Pero namatay siya nga walay memento amoris. 3 sila. Grabe ang pagkailado. Grabe ang iyang influence sa tibuok kalibutan. Pero nalubong siya nga way ni uban. Except sa pinaka-duol niya ng mga hinigugma o mga tao, mga higala na misalig siya. Because 100 years from now, walay mabilin sa tuwa dali, patay na kang tanan. 100 years from now. Inyong mga property, inyong mga ano diha, hurot na tanan. Kaya imong latest nga BYT karon, mga gala, after 100 years, karaan na kay maglupad na ang sakyanan na. Yes. Nakasilpon ko sa unang 3310, marag feeling kay na ako banga, nakapalit rajud ko. No? Nakapalit ko computer 1995, Pentium 1, feeling na ako ni pinakakuyaw. Pero karon bisag gihatag nimo wa na mo dawa. What is effective today is not effective after 10 years. Meaning, samtang ang life nagaabante, tanan diri sa kalibutan, biyaan nato. Patulog ka, ang pwede nato maklaim sa langit, ang impact of love. Amen. Pila ka taong na-impactan sa inyong love. Magbantay ta sa itong mga batasan. Magbantay ta sa itong mga response. Di na ito makontrol ang circumstances, pero makontrol na ito ang pag-demonstrate sa tuwang love. Thank you kay Pastor Tom. And Ate Ninel. Amen. Thank you sa ilahang life. Ako kay hilom-hilom lang ko, pero pag mag-away mismo mag-asawa, hindi naman lagi si Pastor Tony.
Nga mo po lagi si Ate Nenet. Nga, wala kita ilang example. Sila na lang yun. Because of the love, of the impact of love. Amen. So muna mong igala, no? Nga sa ito ang life, di na ito kalimtan because one day, memento mori, we will die. Wag na, pagbiya na ito diri. Ang atong lang yung character, demonstration of love, more again, madala na ito sa langit. Dapat ito diha. Ikatulo, pinakalas nga itong isgutan karon. Build a memorial stone. Maghimo taog, mura ba og dili lapida sa lungon. Memorial stone, ilhanan, a place of memory nga maka-remember ta na naa ang love sa Ginoo sa atong life. Ako nga best example na ako diri kaning wedding ring. Okay? Ang wedding ring is a symbol to remind us nga naghimo tag vow. Okay? Kung makita nimo imong wedding ring, ma-remind ka nga naghimo ka og vow at one time sa imong life. Nga kung magkunahuna ka sa lowest moment sa imong life, nakahimo kag vow diha sa Ginoo. So, this is a memorial stone. Kung sa mga harbisay pa nagmangga, katong mangga nga kusog mo bunga, ilan ang butangan o yellow tag. No? Ilan ang higtan ang yellow. Kaysa next year, sa next harvest, na sa landmark nga kaning kahuya mo, ni kusog mo bunga. Butangan nila ilhanan. Okay? So, hinani po ang ring, mura ba ilhanan nga naghimo kag panaad sa usa kay gayon sa imuhang partner sa life. The reason nga nung dili ni gibutang sa gitawag na to annular finger, no? Mo man ni annular finger because the Greeks believe that this finger connects to the heart. Mo na dili na nila ginabutang. Okay? So, mo na migala gitawag na to memorial stone. Dapat din sa to ang life maghimo tag memorial stone. Nami attender dito sa unang church na mag-pioneer. Every December, inatagaan nila ang mga pastor o mga bugas. And most of the time, sila gabayan sa rent sa mga church utilities. Sometimes, ang rent sa building. Kapag mo nga, no? Because gihimo nila itong memorial stone. Because long time ago nga niabot sila sa church. Pobre kayo sila. Niabot sila sa church na payag lang ilang balay. Niabot sila sa church mangigala ng ilang sala, kusina, naana diha. Sa ilang kagamay, sa ilang balay, wa sila undang silang faithfulness sa place of love. Kung unsa kagubot ang marriage, unsa kagubot ang kaminyoon after 15 years, 20 years, here comes, nagdako ilang negosyo, nagdako ang ilang balay. Kung anong ginahimo ba na ninyo? Because we will always remember the love of God kung giunsa mi gi-rescue. Amen. Naghimo sila memorial stone. No? Sa mga churches nga mong mga bisitaan, na yung mga tao manghigala nga naghimo commitment. Last week, dito po ko sa Banay-Banay, pagtangan ako sa building, wow! May tao nga nag-ingon. That is a remembrance of God's goodness sa iyang life kung giunsa siya pag-rescue. Amen. Sometimes di ay. In times like this, sa mga inaning nga panahon, isa lang nga itong ma-remember kay Pastor Tony. Memento Amoris. Amen. Remember love. Muna magigala, it's time to forgive. Isa ka butang na dili kaya buhaton sa Ginoo. Okay? Matthew chapter 6 verse 14 and 15. Tanan mahimo sa Ginoo, the universe, tanan tao kaya buhaton sa Ginoo. Pero isa lang gyud kabutang ang dili kayang buhaton sa Ginoo. Mao ra gyud ang isa ka butang nga di makaya sa Ginoo. Unsay gingon niya sa verse 14?
kung di ka kapasaylo sa imong isig katao, ingon siya, my Father in heaven. Si Jesus na gito. Iyahang gipapicture ng igala that this is the attitude of God. Ingon siya, dili kapot pasayloon sa akong Father na tuwa sa langit.